Gawa, 23 kabanata. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako. sinabi ng mga nakatayo roon. Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Sumagot si Pablo, Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nang makita ni Pablo na may mga Saduseyo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseyo at nahati ang kapulungan, sapagkat naniniwala ang mga Saduseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, nakapanig ng mga Pariseo, at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan ang kanilang pagtatalo, at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kinaumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo at ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatandang pinuno ng bayan. At sinabi nila, Kami ay sumumpang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya. ang balak na ito'y nalaman ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. Kaya't nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno, sapagkat mayroon siyang gustong sabihin. Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo. Dinala sa isang tabi at tinanong. Ano ba ang sasabihin mo sa akin? Sumagot siya, Pinagkasundoan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas. At kunwari, sisiyasatin nila siya ng mas mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit sa 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man
na ipinaalam mo ito sa akin. Sabi ng pinuno ng mga sundalo, at pinauwi niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, Maghanda kayo ng 200 sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Cesarea ngayong 9:00 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti. at sumulat siya ng ganito, Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, maligayang bati mula kay Claudio Lysias. Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa kapulungan. Nalaman kong ang paratang sa kanya'y tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. At nang malaman kong siya'y pinagtatangkaang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng reklamo laban sa kanya. Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal at hinayaan ang mga sundalong nakakabayo na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung saang lalawigan siya nagmula. At nang malamang siya'y taga-Cilicia, kanyang sinabi, Diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo. at pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador.